Isinusulong ng Korte Suprema na pababain pa ang piyansa para sa mahihirap na akusado sa mga krimen. Bahagi ito ng programa ng gobyerno para ma-decongest ang mga kulungan at mapabilis ang proseso ng paglilitis sa mga kaso. May unang balita si Salima Refran. Bilang pamasko, bumisita sa Bilibid ang Korte Suprema na kinatawan ni Associate Justice Maidas Marquez. Bukod sa pag-abot ng mga donasyon, nakalaro ng basketball ng mga taga-hudikatura ang mga persons deprived of liberty ng medium security compound. Nais si Chief Justice Alexander Gesmundo na mas paigtingin pa ang pagbisita sa mga kulungan ng mga hukom tulad nito. Para maintindihan ko anong status ng mga nakabilanggo, maintindihan kung kailangan na silang palayain o hindi pa. Matagal na ginagawa ng Supreme Court yan. Pero palalakasin pa natin yung bagay na yan para makasiguro tayo mabilis ang pagpuproseso ng mga bilanggo kung kailangan mapalabas na sila sa pigitan. Sa nagdaang National Jail Decongestion Summit, pinag-usapan ang posibilidad na pababain pa ang reduced bail na ibinaba na nga hanggang 10,000 piso para sa mga mahihirap na akusado. Pero kahit ibinaba na, hindi pa rin daw ito kaya ng mga akusado. Nalaman ko yan nung court administrator pa lang ako. Minsan kahit bail na 3,000 pesos, hindi nila kayang hindi sila makakuha eh. No? Kasi kung wala silang pera at nag-akusado ka, sino magpapautang sa'yo? Diba? Kahit 3,000 lang yan. The court is closely coordinating with the Department of Justice to revise the guidelines on bail. Maaring mapagaan natin yan, mapababa. We're further exploring of revising the guidelines on bail bond para nga mas magaan at maging affordable. Nagigipagtulungan na rin daw ang Korte Suprema sa legislatura para sa paggawa at pagpapalakas ng mga batas. Pag nabago yan, batas na yan, maraming kasong hindi na kailangan ng piyansa. Magkakaroon na, palalakasin daw nila yung batas sa tungkol sa recognizance ng akusado ay hindi na kailangan magpiyansa. Meron na isa o dalawang tao na gagarantiya na siya isisipot sa bawat paglilitis, hearing ng kanyang kaso. Palalakasin din daw ng Korte Suprema ang kanilang mga mekanismo para sa mabilis na pagbibigay ng hustisya sa bansa sa pamamagitan ng mga electronic filing system at pagkakaroon ng mga hukom na mag-iikot sa mga lugar na mabibigat ang caseload. Ito ang unang balita sa Salima Refran para sa GMA Integrated News. Mauna ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.